Ay, magandang araw. Welcome back po sa PTFCP Business Coaching YouTube channel. Yeah, pasensya na ngayon na lang po ako ulit nakapag-YouTube, nakakapag-vlog. Marami lang pinagkakabisihan. Pasensya na. Ito po yung aking ilan sa mga pinagkakabisihan. Meron po ako mga speaking engagements. Ayan, sa PIC pa La Union, sa PIC pa. Ayan po ang aking mga speaking engagement at marami pong iba't iba pang mga pangyayari. Ay, ini-invite ko po pala kayo sa September 30. Ito po ay personal ng EAS. Ah, hindi naman yung personal na personal talaga. For a training na hosted by EAS Santos. Ang sa akin po, no? September 30, 2023, BIR Tax Compliance of Business and Income Taxation for Beginners and Non-Accountants. October 14 and 21, ito yung bookkeeping in real life for beginners and non-accountants. November 11, payroll computation guide, how to compute payroll. Then November 18, payroll-related BIR tax compliance. Then December 2, wrapping up and tax diagnostics for your tax compliance and year-ender. Ma'am, paano mag-register po? Punta po kayo dito sa yung training.ptfcp face-to-face training.com. Ito, dito po, punta po kayo sa Sa PTFCP, and click ito. Dito kayo sa mga forms dito mag-register. Yan. Yan po. Daan. Tapos yung details, anong pag-aaralan doon? Ito po, i-click nyo ito. Yan. Pagka-click nyo, dito kayo mapupunta. Yan. Sa September 30, ito yung mga pag-aaralan natin. Ano yung mga Philippine laws, rules, and regulations about business and income taxation, including yung tax filings, tax payments, and tax compliance. Ito, BIR registration, books of accounts and bookkeeping. Yung mga updates, pag-aaralan natin yan. Substantiation requirements, source documents, percentage tax, value-added tax, withholding tax, income tax, yung mga BIR tax compliance, pag-aaralan natin. Tapos itong maganda dyan, workshop. Practical application of the above tax laws, rules, and regulation. Ano pang gagawin natin? Ito, how to compute tax basis and tax dues on business and income taxes. Ito, tapos how to fill up yung mga BIR forms. Ito yung mga BIR forms na fill upan natin. Then, paano mag-fill up ng mga tax reports. Then, magkakaroon din tayo ng questions and answers o kaya in tax clinic after the meeting. Pag-attend kayo, ito, magdala lang po kayo ng laptop at saka mag-download ng latest version ng EBIR Forms Package. Gagamitin natin yan sa workshop. Okay, sino yung mag-enroll yan? Yan po. O, dito kayo magre-register. Either dito o kaya dito. Punta kayo dyan. O kaya punta kayo dito sa Facebook ng EA Santos, cpa.com. Hanapin nyo yung F711 na post. Actually, pwede din dito kasi nandyan yung may links dyan. Saan dito? F711 na post. Ito po. Yan, yung face-to-face training, BIR Tax Compliance of Business and Income Taxation for Beginners and Non-Accountants. Seminar and workshop. Totoong seminar and workshop yan. Immersion talaga. Actual case ang ating gagawin. Yung actual client namin na in the past, ano yung data nila. Tapos yun ang ating gagawan ng, ito. Yan ang ating mga exercises. Gagawa ng mga tax preparation. Yan, yan. So, yan, i-click mo lang. Nandito yung form kung saan ka mag-register. Alright, ano ba pag-uusapan natin for today para sa vlog na ito? Yan. Sa vlog na ito, wait, naku, 2 months ago pa pala ako nag-vlog. I'm sorry. Hindi ko kayo nabigyan ng mga updates. Since June 2023, so July, August, punta tayo sa BIR website. Punta tayo sa kanilang, saan tayo pupunta? Sa revenue issuances ng July. July muna. Tapos another video na yung August. Ano ang update for July? Okay, palaking ko lang ito, ha? Ayan, para mas nakikita nyo ba? Ayan, mas nakikita. Okay, sa July, anong ating update? Dalawa lang ang meron. Ito at saka ito.
July 7 and July 31, ano ang kanilang inisyu? Ito ang ating update. Sabi RR 7-2023, amend certain provisions of RR number 17-2011 and 2-2022, implementing RA number 9505, Personal Equity and Retirement Account or PERA Act of 2008. Actually, this is for the government. Okay, ito siya. And then, ito. RR 8-2023 clarifies the information that shall appear in the official receipts, sales invoices on purchases of senior citizens and PWDs, mga persons with disabilities or PWDs through online e-commerce or mobile applications in relation to Revenue Regulations number 10-2015. Ayun. Ano yung sinasabi dyan? Actually, one pager lang naman. Ano ang kanilang kina-clarify? Ito, nandito siya. Information that shall appear in the official receipt or sales invoices, yung signature ng senior citizen or PWD, as contemplated in RR number 10-2015, shall not be required for qualified purchases made by SCs, PWDs online or through mobile applications. Nonetheless, SCPWD identification card number should still be provided by the SCPWD when purchasing through online or mobile platforms, and the rules on entitlement to the benefits of the SCPWD and to the tax deduction pursuant to RR number 7-2010 and as amended, and at RR number 5-2017 as amended, JMC number 01 series 2022 and 2 future issuances pertaining to SCPWD purchases through online or mobile application. Yan lang yung nare-remind tayo na kailangan ng signature. Okay. Close na. Need, yes. This one need also. Walang pang wala na, yun lang. No? Dalawa for the RR for July. July. And then sa RMO 2023, ano ang meron? Ilan yan? Marami, ha? 1, 2, 3. Tatlo lang. For the July. Anong meron? Prescribe sa policies, guidelines, and procedures on the preparation and processing of payroll. Parang payroll ni to? Payroll ng BIR ito. On yung BIR payroll system. Yan. This is for the full implementation of the new BIR payroll system. Okay. So, ito siya. This is not for the taxpayers. Pang ano ito? Pang BIR. So, hindi na natin pupuntahin. Hindi na natin siya babasahin. Next, ito. RMO 26-2023. Ano naman ito? Prescribes the policies, guidelines, and procedures in the processing of requests for corporate information, including beneficial ownership information with the Securities and Exchange Commission. Hi, ha? Ito, tingnan nyo. So, this is third-party information. Manghihingi ng, request for corporate information. Kanino manghihingi sa SEC? Sino manghihingi? BIR. Ay, importante ito na mabasa natin. RMC 26-2023, all internal revenue officers, officials, and other concerned. So, dito tayo, kung pupunta tayong taxpayers, no? Others concerned. Ano objective? Okay, so basahin natin ang background.
On February 28, 2023, the Bureau of Internal Revenue, BIR, and the Securities and Exchange Commission, or SEC, entered into a data sharing agreement. Oh, data sharing agreement, ha? Or DSA, pursuant to Republic Act number 10173 or Data Privacy Act 10173. As implemented by NPC Circular 16-02, dated October 10, 2016. The DSA enhances and streamlines the access of the BIR to corporate information, including beneficial ownership information, by allowing on-site and online access as well as off-site access to relevant reportorial documents submitted by all corporations to the SEC. A beneficial owner of a corporation is the natural person who ultimately owns or controls the corporation or exercises ultimate effective control over the corporation. Disclosing beneficial ownership information is required to prevent the use of corporations for money laundering, terrorist financing, tax evasion, and other illicit activities, among other purposes. Tax evasion and money laundering commonly create secrecy by layering of ownership through opaque legal structures or other legal vehicles to conceal the true ownership of activities and assets. Ay, bago ko ituloy, sa September 9 and 10, meron akong speaking engagement at ini-invite na rin kita sa PICPA La Union, Business Registration Processing with Updates. Yung face-to-face, close na ata yung enrollment dyan, pero yung Zoom po pwede pa. No? Puntahan mo po pwede matawagan yung phone number dito. Tapos marami ako ituturo dyan. Actually, bawat araw tag-200 yung slides ko. Full day yan, no? Para sa mga services, para dun sa mga business registration services. Yung mga nag-o-offer nun. Balik tayo dito. Okay, objectives na tayo. Under the National Internal Revenue Code, yan, yung tax code, as amended, the powers and duties of the BIR include, among others, assessment and collection of all internal revenue taxes, fees, and charges, and the enforcement of all forfeitures, penalties, and fines connected therewith. The tax code authorizes the commissioner, among others, to obtain the relevant information from any office or officer of the national and local governments, government agencies, and instrumentalities like SEC, and to examine any book, paper, record, or other data which may be relevant or material to such inquiry in determining the liability of any person for any internal revenue tax or in collecting any such liability or in evaluating tax compliance. Alright. So, ito yung mga information that may be required. The DSA allows the BIR to obtain information on corporations and other registered licensed active entities, including beneficial ownership information. In particular, the following information may be requested from the SEC. So, ito, tingnan mo ang hinihingi, complete name ng incorporators, stockholders, directors, trustees, members, officers of SEC-registered corporation, including, tingnan mo, their specific residential address, date of birth, nationality, tax identification number, and percentage of ownership. Ano pa? Beneficial owners of SEC-registered corporation. Ano pa? Partners in a partnership. Ano pa yung iba? Information on other persons licensed by the SEC. Data Protection Officer, anong sinasabi dyan? For the purpose of implementing the mandates of the DSA, the Deputy Commissioner for Information Systems Group, the duly designated Data Protection Officer or DPO of the BIR shall be acting through the Chief of the Internal Tax Affairs Division or ITAD as our alternate DPO. So, yan ang mangyayari. Bakit nila hinihingi yun? Confidentiality. The data sharing between the BIR and the SEC shall be carried out in accordance with the provisions of DSA. Any information obtained pursuant to this DSA shall be treated with utmost confidentiality pursuant to the Data Privacy Act of 2012 and Section 270 of the Tax Code. Okay, ang tanong, why are they asking the information? This information. Yan.
Nakikita ko one, bakit siya hinihingi? Para kung sakaling merong mga delinquent na delinquent entity. Kunyari, incorporation, hindi nakapagbabayad ng tax. So, ang pwede nilang habulin, ito, yung mga incorporated stockholders and ano. Actually, ito nakikita to sa GIS, ano yung mga percentage of ownership. Meron na akong client na hinabol ang mismo, yung stockholder mismo. Yun. Almost 1 million yung binayaran niya. Kasi nagsara yung na yun eh. Nagsara daw yung dati nilang corporation. Tapos bawat stockholder, yung may mga, alam niya, di ba nagsusubscribe ka, tapos hindi lahat ng subscription mo na shares, bayad doon sa sa GIS o kaya doon sa sa FS na nakasulat. So yung hinabol yung mga stockholders, incorporators, yung mga nandito, yung mga nakasulat dyan. O, tinatanong yung residential address. Date of birth. Bakit may date of birth? Para ma-pinpoint na ito sa incorporator, say Juan de la Cruz, na may birthday na ganyan, ay gano'n. Na-pinpointed yung tao. Yun, kung bakit nila yan hinihingi. Okay, that is our MO number 26, 2023. Another, so ito pa. Oh, RMO 2723, 2023. Ina-amend amends RMO number 15, 2023 relative to the revised allocation of the current year 2023 BR collection goal by implementing office. Pero annexes sa context. Oo. Ito, lang naman. Sinasabi lang na meron silang ina-amend. O, ayan. Ito mga metrics. O, ito ang collection target. Magkano? As of, ito yung dapat makolekta. Kada total goal. Trilyon is 2.5 ang kanilang goal. O, ito Kaya masigasig ang ating CIR kasi ang goal nila is to collect 2 point alam ko 3 trillion something ang budget na ipinasa ng ng pangalan dito. Iba yung sa budget, sa Kamara, nagba-budget hearing sila. For 2023, 3 trillion plus nun, pero ang bubunuin ni dalawa kasi ang collecting agency ng ng government, BIR, tsaka BOC. Yung kay BIR, pala kanya. Kay BIR. Nasa ko ba nakita yun? Somewhere dito. Total goal, Diba? 2.6 trillion. Yun. Yun, kaya masigasig ang ating CIR sa pagkukulat. Sabi naman niya, na-hit naman niya yung target. Magkano ba yung mga target? Eto, ganyan. Kung ano yung target na nakasulat dito, ganyan. So, yun, nakakolekta niya dapat yan. Yun, ganon. Yan. Yun tinitingnan dyan. Kaya kapag katok ng katok or ang daming ginagawang activities dyan sa inyong RDO, sa inyong region, sa halimbawa, mga tax mapping, mga LOA, kaya lumilipad ng LOA. Kasi konti na lang yung kanilang hahabulin. 1 trillion pa ang kailangan habulin para sa for 2023, September na, diba? So, yung mga ganon. Yun, kaya, yun. Kung nakapa-receive mo lang ng LOA for 2021, baka may 2022 ka na na LOA. O ganon sila kasigasi. Yun. Ano pa? Ayan, sa RMO yun lang ang mga issuances sa RMC. RMC normal talaga marami. Konti lang din. RMC July 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yung August ang medyo marami. Pero July, konti lang. Ito, extends the deadline for the replacement of asked for receipt notice with notice to issue receipt invoice under RMO number 43-2022. IRMC 75-2023 ha. September 30 ito. September na ngayon. So,
Sinasabi lang naman dito, ito na. Pagka hindi, may fine ka na 1,000. So, mag-NIRI ka na. Naubusan kasi sila nung papel na NIRI dahil nung June 30, yung papel, yung card na NIRI, dahil nung June 30, nag-ano-ano sila, nagpa-deadline tapos naubusan pa na ng NIRI, nagpapa-reprint. Kaya ito, on or before, on or before 30, o yung mag-fail to renew, may fine na 1,000. Okay, yung RMC 76-2023. Eto, sa Manila kasi nagkaroon ng bagong wage order na dagdagan from 570 naging 610. So ito lang, sinacircularize lang nila na may bagong wage order NCR 20, dash 24. Ito yun, from Labuon dire. Ito, baka malinaw. Naging 610 na effective July 16, 2023. Umuulan kaya medyo mabagal ang Pero ayan 670 ba? Propose ni order 670. Alam ko 610. O, tingnan natin yung Ito 610 Ayan ha, 610. From 570, naging 40 pesos. Dinagdagan ng 40 pesos, kaya naging 610 siya. O, yun. Sa mga non-agricultural. Sa mga agricultural, ito ang increase. RMC 76, 2023. Then, yung RMC 77, 2023, July 27, sinasabi lang na may nawawalang set ng unused or unissued BIR Form 0535, Taxpayer Information Sheet. Yun lang. Yan yung mga yan yung mga updates na issuances para sa month of July 2023. Sa next video na aking gagawin ay, yung pang-August naman. At again ini-invite kita dito sa aming face-to-face training seminars and workshop. Ayan. Meron pa rin naman kaming mga BOD. Kung pa kailang sa training, ayan, training.pitapcp.com, nandoon yung eto, nandito yung mga, namin, trainings namin. Meron kaming BOD. Ayan. Nandito yon. Kung hindi ka makaka-attend sa face-to-face training, dito ka umattend sa BOD. Video on demand, study anytime, anywhere. Yon. Dito ka mag-choose. Okay. Tapos, ano pa? At siya nga pala, meron akong, hanapin ko lang ha. Meron akong isi-share. Ito ay, ilo-launch kung hindi September, ngayong October. Kaka-release lang ng printer. This is a new book ni Sir Boyet. Jose Filomar Malabas, 2023 edition. Ang title ng book ay, natin. Taxpayers TAG, Taxpayers Audit Guidelines. Alam niyo maganda tong librong to. Like ko to. Maganda yung laman niya. Kasi may mga browse ko. Sa mga gumagawa ng position papers, mga pleadings, ay ang ganda. Ito siya, yung makakatulong siya how to effectively handle letter of authority o kaya yung tax audit investigation. Maganda to. I-avail niyo po ito. Naka-promo pa 3788. Ilalagay ko sa description ilalagay ko sa description ang link, pati itong mga link ng mga tayo, ilalagay ko po sa description. Yan. At saka yun, again, ini-invite po kita na mag-subscribe at mag-like sa Pitap City Business Coaching. Tapos sa EA Santos, ano meron sa EA Santos? Ito yung aking page. Ito yung aking ito yung aking website talaga. Kapag ka bagong bagong ka dito, pasok, pwede kang
Alam mo yung RRB-1? Ginagamit yung RRB-1 ng mga nagta-tax map at saka yung tax audit and investigation. Merong ano dito, yung newsletter subscription. Pagka bagong pasok ka dito, yun, i-click mo po yun. Tapos, ito yung aking mga services. Click ka dyan. Ayaw lumabas. Tagulat kasi, kaya medyo mabagal ang internet. Ayan siya. Ayun po yung mga hindi makaka-attend ng Bookkeeping in Real Life for Beginners sa non-accountants, dito kita ini-invite sa Bookkeeping and Actual Practice Real Life Setting. Mas maganda mag-attend ka dito kasi mas ano siya, no? Wala akong tulak kabigin, pero kung gusto mo nung ano tawag dito, yung maulit-ulit mo yung training, dito ka. Mas mura kasi. Nagka-cash enrollment. Tapos 30 days access ka pa. Dito. Ayan. Ito yung ano, no, the earlier na magbayad ka, the lower your investment fee. 2 days ito. Sa 2 days event natin. Ito siya. Yan. Ma'am, bakit ang pricey ata ng training mo? Ano yan? Kaya ganyan ang ano, kasi ano to, actual merong immersion. Workshop ito mismo. Kung ano yung mga isi-share, tawag dito, ano yung ginagawa ko in real life setting, at saka yung mga experience ko na sa mga pag-handle ng LOA, ng tax audit investigation, sinishare ko sa inyo. Yun yung kaibahan ko sa nagka-conduct ng mga ganitong training. Dahil totoo, meron ka makakita mas mababa. Pero ako nag-try ako umattend sa mga ganon. Mostly tourists sila. Jury. Yung ina-apply sa actual practice, kung meron man silang sinishare, ako handler na ako ng LOA at nakakaakyat ako ng DOJ. Ano, ang masasabi ko lang, hindi sila nagbubuhat ang sariling bangko, umattend ka sa akin. Doon sa kanila, may mga binabanggit sila na tingin ko kapag ikaw ay nag-handle na ng LOA at DOJ, hindi applicable. Ah, yun, medyo mapapahamak yung taxpayer. Hindi ako naninira Yun lang yung aking observation. Kasi ano, meron silang nababanggit na dapat daw ganito, ganun, ganyan. Siyempre, hindi ako magre-react. That is their show, di ba? Yun, that is their show. So, alam nga namang ano, sabihin ko, ay, mali yun. Siyempre, opinion nila yun. Kanya-kanya tayo ng opinion. Basta ako, ang sinishare ko lang, ang itinuturo ko, yung mga actual experiences, ano yung nangyayari sa totoong law handling at sa anong nangyayari sa mga DOJ cases. Yun. Yan yung mga pwede kong share sa inyo. At saka yung mga ina-attendan kong training meron ako ina-attend training na mura at mahal. Tinitingnan ko yung mga comparison. Pero mas mga uma-attend ako ng mga pricey na training kasi mas may quality sila. Nire-research talaga. Nire-research din may iba pero hindi naman ganun ka-update. Yun. And again, ito, pa-subscribe, no? At saka thank you for watching, ha? See you sa iba't ibang topic. Bye muna.